Madlang people. Alam nyo ba, minsan naisip ko, ang puso ko parang isang grand buffet. Ang daming putahe, ang daming choices. Bakit ako pipili ng isang ulam lang kung kaya ko namang tikman lahat? Ganyan ako sa pag-ibig, mga bishi. Hindi sa pagiging malandi, ha? Pero para sa akin, ang pag-ibig ay isang malawak na karagatan ng karanasan. Gusto kong sumisid, lumanggoy, at makipagsabayan sa iba't ibang alon. Bawat tao kasi, may dala-dalang kakaibang magik, kakaibang kiliti, at kakaibang aral. Ang saya kaya na makadiscover ng iba't ibang klase ng pagmamahal. Parang sa bawat koneksyon may bagong part ng pagkatao ko na nabubuhay. Ang sabi ng iba, ang landi mo naman, vice. Pero teka muna, let me explain. Hindi ito tungkol sa paglekta ng tao na parang text. Ito ay tungkol sa pag-appreciate sa uniqueness ng bawat isa. Isipin mo, may isang tao na sobrang galing magpatawa, yung tipong kahit problemado ka na, hahagal pa ka pa rin. Tapos may isa naman na ang lalim ng pag-iisip, yung mga usapan nyo pang nobela na. Mayroon ding isa na ang alaga sa'yo, yung parang nanay mo kung mag-asikaso. Bakit ko lilimitahan ang sarili ko sa isang klase ng saya kung pwede namang maging masaya sa maraming paraan? Ang puso ko, malaki, may space para sa maraming tao. Siyempre alam ko ang isipin ng iba. Baka sabihin nila, hindi ka ba nagseseryoso? Nagseseryoso ako, pero sa paraang alam ko. Seryoso ako sa pagbibigay ng oras, sa pag-aalaga, at sa pagiging totoo sa bawat taong nakakasama ko. Hindi porket marami sila, minamadali ko na. Bawat isa, binibigyan ko ng special moment. Para kang nanonood ng iba't ibang pelikula. May comedy, may drama, may action. Lahat sila, may kanya-kanyang ganda at kwento. Ang pag-ibig para sa akin ay hindi isang kontrata na pipirmahan mo sa isang tao habang buhay. Ito ay isang adventure, isang walang katapusang journey ng pagkilala hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili mo. Ang dami kong natututunan sa ganitong setup. Natututunan kong magmamanage ng oras, ng emosyon, at ng expectations. Natututunan kong maging mas open-minded at less possessive. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin pag-aari ang ibang tao, diba? Nandiyan sila para maging parte ng buhay natin, para magbigay ng kulay, pero hindi para angkinin. Ang pag-ibig na gusto ko ay yung malaya, yung kahit hindi kami magkasama, alam naming masaya kami para sa isa't isa. Yung walang selosa na nakakasakal, kundi suporta na nagpapalakas. Ganyan ang only love para sa akin. Masaya, magulo, pero totoo. Pero siyempre, gets ko rin naman, hindi lahat ng tao ay katulad ko na mahilig sa buffet. May mga tao na mas gusto ang set meal, yung isang kumpletong package na may kanin, ulam, sabaw at dessert. Yung sigurado na yung alam mong para sa'yo lang, at wala namang masama doon. In fact, ang ganda kaya noon. Yung ideya na may isang tao kang the one, yung makakasama mo sa pagtanda, yung isang mukha lang ang titingnan mo pagkagising mo sa umaga. Romantic, di ba? May mga kaibigan akong ganyan, at sobrang hinahangaan ko sila. Sila yung mga naniniwala sa meant to be and forever. May nakadate ako dati, isang napakagandang babae, matalino, mabait, lahat na. Pero sa unang date pa lang namin, sinabi na niya agad, I'm looking for a serious, long-term, and exclusive relationship. Napatigil ako, parang sa buffet, bigla akong inalok ng isang plato ng sinigang at sinabing, yan lang ang kakainin mo for the rest of your life. Hindi sa ayaw ko ng sinigang, love ko yan. Pero paano na yung adobo, kare-kare at lechon? Doon ko na-realize na magkaiba kami ng hinahanap. Magkaiba kami ng konsepto ng happily ever after. At kailangan kong irespeto yon. Ang mga taong gusto ng seryosong relasyon, sila yung naghahanap ng katagan at seguridad. Gusto nila ng isang partner na masasandalan sa lahat ng oras, sa hirap at ginhawa. Yung partner na alam nilang sa kanila lang uuwi. Ang goal nila ay bumuo ng isang pamilya, magkaroon ng mga anak, at magkasamang tumanda. Ito yung traditional na pagtingin sa pag-ibig na nakikita natin sa mga pelikula at nababasa sa mga libro. Isang matibay na pundasyon na binuo ng dalawang tao lang, at napakaganda niyan. It requires a different kind of commitment, a different kind of strength. Kaya hindi ko sila ginajudge. Walang tama o mali sa kung paano mo gustong magmahal. Ang mahalaga, alam mo kung ano ang gusto mo. Kung ang hanap mo ay isang tao na magiging sentro ng mundo mo, go for it. Ipaglaban mo yan. Huwag kang magpapadala sa mga tulad ko na gustong mag-explore. Kasi ang puso mo, may sariling GPS yan. Kung saan kanya dadalhin, doon ka sasaya. Ang mahalaga, hindi mo pinipilit ang sarili mo sa isang bagay na hindi ka naman talaga masaya, at hindi mo rin pinipilit ang iba na gustuhin ang gusto mo.
So ano nga ba ang tawag sa mga katulad kong gustong magmahal ng marami? Charot! May mga terms dyan, mga baji. May tinatawag na polyamory at open relationship. Medyo bago sa pandinig ng iba, pero matagal na yan. Ang polyamory, galing sa salitang poly na ang ibig sabihin ay marami, at amor na pag-ibig. So maraming pag-ibig. Ito yung may kakayahan kang magmahal ng higit sa isang tao ng sabay-sabay, at alam ito ng lahat ng involved. Ulitin ko, alam ng lahat. Hindi ito yung patago, yung kabit system. Dito, may consent at communication. Ang open relationship naman, medyo iba. Usually, may primary couple dito. Sila yung main event. Pero nag-agree sila na pwede silang makipag-date o makipag-ano sa ibang tao. Gets, parang may main course ka, pero pwede kang kumuha ng side dish. Again, ang susi dito ay ang kasunduan. Pinag-usapan nila yan. Hindi yung bigla ka na lang magugulat na may iba na pala siya. Hindi yan open relationship, yan ay cheating day. Ang kaibahan nito sa traditional na monogamous relationship, kung saan exclusive lang kayong dalawa, ay ang freedom na mag-explore ng ibang connections. Maraming dahilan kung bakit pinipili ng mga tao ang ganitong setup. Para sa iba, tulad ko, naniniwala silang hindi kayang punan ng isang tao ang lahat ng pangangailangan nila, emotional, intellectual, at physical. May mga tao rin na hindi naniniwala sa konsepto ng pag-aari ng isang tao. Gusto nila ng kalayaan habang nasa loob ng isang loving relationship. Para sa kanila, ang pagmamahal ay hindi parang cake na naubos kapag pinamahagi mo. Bagkus, ito ay parang kandila na kayang magsindi ng ibang kandila nang hindi nawawala ng sariling apoy. Bongga, di ba? Pero, hindi ito para sa lahat. It requires a huge amount of emotional maturity, trust, and brutal honesty. Kailangan mong i-manage ang selos, hindi lang yung sayo, kundi pati na rin yung sa mga partners mo. Kailangan ng constant communication. Kailangan ng malinaw na rules at boundaries. Hindi ito yung bahala na system. Kung hindi ka handa sa mga komplikasyon at sa matinding communication, baka hindi para sa iyo ang polyamory o open relationship. At okay lang yun. Ang mahalaga, kilala mo ang sarili mo at kung ano ang kaya mong i-handle. Sa huli, kahit ano pa ang piliin mo, monogamy, polyamory, open relationship, o kahit single blessedness pa yan, may isang bagay na hindi dapat mawala ang respeto. Respeto sa sarili mo at respeto sa ibang tao. Kung alam mong ang hanap mo ay isang seryosong relasyon, huwag kang pumatol sa isang taong malinaw na sinabing ayaw niya ng commitment. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. At kung ikaw naman yung ayaw ng commitment, maging honest ka. Huwag kang magpaasa ng mga taong naghahanap ng forever sa'yo. That's a no-no, mga te. Ang komunikasyon ang pinakamahalagang sangkap sa kahit anong relasyon. Maging totoo ka. Sabihin mo kung ano ang gusto mo, kung ano ang mga pangarap mo, at kung ano ang mga boundaries mo. Kung gusto mo ng only love, sabihin mo. Kung gusto mo ng set meal, sabihin mo rin. Walang masama sa pagiging prangka. Mas masakit yung malalaman na lang sa huli na hindi pala kayo tugma. Sayang ang oras, sayang ang effort, at sayang ang luha. Ang totoong usapan sa simula ay isang uri ng pag-aalaga, hindi lang sa partner mo, kundi pati na rin sa puso mo. Paano mo mahanap ang taong para sa'yo? Simpleng maging ikaw. Huwag kang magpanggap na gusto mo ng isang bagay na hindi naman talaga. Kasi yung taong para sa'yo, mamahalin ka niya kung sino ka talaga. Kung mahilig ka sa buffet, may makikilala kang mahilig din sa buffet. Kung gusto mo ng set meal, may darating na chef na ipagluluto ka niyan araw-araw. The universe has a funny way of bringing like-minded people together. Tiwala lang, at habang naghihintay, enjoyin mo ang buhay. Mahalin mo ang sarili mo, at pag nakita mo na ang mga taong yan, alagaan mo. Igalang mo ang kanilang mga desisyon, kahit pa iba sa gusto mo. Tandaan, ang pag-ibig ay hindi isang kompetisyon kung kaninong paraan ang mas tama. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kaligayahan sa paraang pinakaangkop para sa iyo. Kaya go lang, madlang people, magmahal kayo sa paraang gusto niyo, basta't walang nasasaktan at laging may respeto. Dahil sa huli, ang mahalaga ay maging masaya ka. Yun na. Pak! Ganern.